Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ng chismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito po sa makakapartner ni Kim Chiu na binigyan po ng linaw naman ng producer ng series nila Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais rin po pala natin magbasa ng ilang comment ngayong gabi, mga Hakim Pao, mula sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa kanilang wala pong sawang pagsuporta at pagtutok sa ating daily updates at para bigyan na rin ng tinig ang kanilang mga reaksyon at opinion bilang mga fans ng Kim Pao. So narito nga po ang first commenter natin para sa gabing ito ay si Ma'am Edna Rubio. Shoutout po sa inyo Ma'am Edna at magandang gabi. Congrats Kim and Pao. Sa mga bashers, mga demonyo kayo. Laging nakaabang sa Kim Pao. Sunod sa idol. Ayun, Bilam Hilab Tera. Nakakahiya. Bumababa moral. Lagi na lang intriga kay Kimi. Nag-aral yan si Kimi para sa future niya. Lahat ng panahon sikat ka. Hindi sa lahat ng panahon sikat ka sa showbiz. Kaya ngayon pa lang, pinaghahandaan na niya yan. Kim Pao future nila. Kami, lahat na fans, kahit ano pa ang gawin ng Kim Pao, support lang kami. Yes, true. Nag-iisip lang din po si Chilita Princess. So, bobita man po ang tawag nila kay Kim, pero marami pong matalino po si Kim sa maraming bagay, lalo na po sa buhay. Yes po, at madiskarte si Kim. At ang talino niya, ginagamit niya po talaga para po mas umunlad pa. Unlike po sa mga bashers na sinasabing mga edukado at edukada, pero hindi naman po nakikita sa kanila. Tinalo po ng mga walang pinag-aralan, di ba? And ayun nga, si Kimi, pinaghahandaan lang po ang future sapagkat alam nga naman natin sa showbiz, hindi po yan panghabang buhay. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Miss Lat and Home Hunter. Magandang gabi po sa inyo at shout out. Ayun sa kanyang komento, Miss Gandara, talaga naman na wala nang tatalo sa Kim Pao. Walang kasing lakas na partner or tandem at mag-asawa pa. Congratulations sa Kim Pao at sinalo na nilang dalawa ang lahat ng number 1. Masaya tayong lahat. Kim Pao forever. God bless us all. Take care always. Nako, thank you so much sa mga magaganda po ninyong mga sinabi, Miss Lat and Home Hunter. Pero totoo yan, sinalo na talaga ng Kim Pao lahat ng number 1. Actually, update po pala natin ngayon. Nananatili pong number 1 ng Kim Pao Silent inside the Philippines and outside the Philippines. Ibig sabihin po niyan, sa Pilipinas at sa labas, worldwide, ang di-alibay nila. So, di ba? Nananatili po sila sa number 1. Kaya naman, congratulations, Kim and Paolo. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa comment ni Miss Norma Dayag at Ma'am Vivian Caraig. Shout out po to both at kit magandang gabi. Sabi nila rito, Gandara, yan na nga suspicion ko na Paolo is very much careful to his actions. Yet, baka magselo si Kimi or otherwise yung boyfriend nila din.
Gandara, well, that is Paulo's real feelings to Kimi, and no one can beat KP Tandem. Although may bagong mukha na lumilitaw sa limelight, never na may papalit pa sa Kimpaw kasi namamayagpag pa yung kasikatan nila. Gandara, you see sa personality nila ay parang sila mga Gen Z. Parang hindi tumatanda yung personality. God bless them both and all their legit fans, vloggers, friends, seniors, LJ, and sana'y magkaroon na rin siya ng sparkling anak kay Philip Evangelista and Aki. Oh, Bluff ang Blood versus Duty. Minamaliit nyo ang Kimpaw. The alibi is still trending. Full support tayo sa Kimpaw. Huwag magpapakampante ha. Wish ko next project nila ay love drama. Yung strong, intense, yung pangmalakasan talaga, yung true to life situations, Hakot Awards, sure, winner. Thanks, Miss Gandara. God bless us all po. Alam niyo, napapaisip din ako, speaking of next project, tinatanong ang Kimpaw ano pa yung hindi nila nagagawa. Si Paolo naman, consistent na gusto po niyang gawin bahay-bahayan, house husband, ganyan. Pero napaisip ako sa sinabi ni Kim na hindi pa nila nagagawa is yung fantasy, mga kakimpaw. Why not? Diba? Maladyosa naman po ang ganda ni Chinita Princess. Yung may mga kapangyarihan sila. Huy, kaya nilang gawin yan sa Kimpaw ng ABS-CBN. Alam ko hindi porte yan ng ABS-CBN. Porte yan ng GMA yan. Pero siguro naman, di ba? Why not? Para kompleto ang experience ni Kim and Paolo sa show business. Parang yan na lang din ang hindi nila nagagawa. Mga kakimpaw, yung action, madali na lang yan sa katuparan. Pero yung fantasy, mukhang suntok sa buhayin, pero ako po ay nananapik na magkaroon ng ganun pong project ang Kimpaw. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa ginawang paglilinaw ni Miss Carlina de la Merced tungkol po dito sa South Korean actor, mga Kimpaw na usapan sa social media na magiging kapartner ni Kimi dito sa Kopino or magiging ka-love triangle ni Paolo Avellino dito kay Kim Chiu. So, meron nga po siyang paglilinaw sa bali-balita and masyado kasing pinangungunahan ng iba sa sobrang excited. Hindi naman po nainis si Miss Carlina na pinangungunahan, kundi siya po ay happy at na-appreciate na ngayon pa lang ay invested na ang marami sa Kopino. Pero, yun sa kanyang paalala ay fake news, hindi po totoo. Yung mga bali-balita. Based nga dito sa article ng Abante, kinontra ng isang Carlina de la Merced ang nag-viral na balita tungkol sa pagiging bahagi ng South Korean actor na si Jo Byung-kyu sa isushoot na serye ni Kim Chiu and Paolo Avellino sa Korea. Ayon sa ex-media post ni Carlina, hindi pa aniya final ang pangalan ni Byung-kyu sa listahan ng cast para sa Kopino, titulo ng serye. Hindi totoo yung balita. Nagka-casting pa lang kami. Wale pa friends. But really appreciate that as early as now, you are already invested in Kopino. Si Carlina ay isa sa mga producer ng drama production ng Ignacia Network. Halos sabay-sabay na naglalabasan sa iba't ibang social media account sa X Media at Facebook ang tungkol sa pagsali ni Byung-kyu
sa nasabing serye ng Kim Pao. Dahilan para linawin ni Carla de la Merced ang balita. Bago matapos ang taon, ilalabas sa streaming platform ang serye ng Kim Pao na siya ring co-producer ng isa sa mga production arm ng Ignacia. Sa ngayon, abala muna ang Kim Pao sa paghahanda sa kanilang world tour sa 4 na venue, US at Canada. Sa ulat ni Ray Pumaloy. Anyway, eto po pala yung partner na tinutukoy, magiging partner ni Kim sa Kopino, naka-love triangle ni Paolo Avellino. Kumbaga ay papagitna sa magiging relasyon ni Pao and Kim sa Kopino series po nilang ito. Uy, maganda na mayroon pong love triangle. Tapos South Korean actor pa, mga ka-Kim Pao. So ito pala yung tinutukoy po na si Jo Byung-kyu. Ayan. Pero hindi pa naman final, mga ka-Kim Pao. Pero siya man o hindi, ang magiging cast dito sa Kopino, panigurado mga ka-Kim Pao, ipaglalaban sa istorya, di ba? Ipaglalaban po ni Pao si Kimi. Hindi siya papayag sa aktor na to na basta-basta na lang aagawin si Kim Chu. Siyempre, malamang ang role dito ni Paolo Avellino ay ipaglaban ang kanilang love story ni Kimi. Excited ako ngayon malaman ang magiging screen name nila dito sa Kopino, mga ka-Kim Pao. Ayan. Hindi na talaga ako makapaghintay pa, mga ka-Kim Pao, dito sa project na to nila Kim and Paolo kasi mukhang maganda talaga siya. Tama nga si Sir EJ sa kanya pong chika sa atin na siguradong ikatutuwa po ng lahat ang project nila Kim and Paolo. So, yun lang po muna ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.